Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O mga kabunyog mga kababayan, ayan, si Harry Roque may kaso na naman. Ay, Harry Roque, tambak na ang kaso mo. O mga kabunyog, may kaso na naman si Harry Roque. Dati may kaso na siya, may warrant of arrest na siya. May warrant of arrest na siya sa qualified human trafficking. Yan yung yan yung dahilan bakit na-cancel yung passport niya. Kasi may warrant of arrest na siya sa RTC. Ngayon, nagtatago siya doon sa sa Europa. Pinalalabas ni Harry Roque na siya'y pinipersecute. Nag-apply siya doon ng political asylum. Una, nag-apply siya sa the Netherlands, hindi naman nag-grant. Pinasa siya sa Austria. Kasi doon daw unang pumasok at doon galing ang kanyang visa. Kung nandun siya ngayon sa Austria, nag-a-apply. Pero, tad-tad siya ng mga kaso dito. Ang pinakamabigat niyang kaso, yung qualified human trafficking, non-bailable yun eh. At ano na yun, may warrant of arrest na siya doon. Pero nung nakaraang linggo, yung mga magsasaka ng Bataan pumunta ng NBI. Yun, another na naman na kaso niya yun, land grabbing. Land grabbing. Ilang pamilya ng mga magsasaka yung pumunta ng NBI nung nakaraang linggo. Nagrereklamo yung mga magsasaka ng Bataan, gumawa sila ng sinumpaang salaysay, kinikwento nila kung anong nangyari sa kanila na kinamkam nga ni Harry Roque ang kanilang mga lupa. Kasi pagtatayuan yata ng Pogo compound ni Roque sana eh. Nakita siguro ni Roque, malaki ang pera ni Alice Guo. May lang siya, may compound lang sa Bamban. Tapos malaking pera rin yung compound ng Pogo sa Purak. O di naisipan rin siguro ni Roque magpatayo din kaya siya sa Bataan. Tapos rerentahan ng mga operators ng Pogo, laking pera sana. Ginawa niya yun, mangangamkam siya ng lupa. Pag na yun, tapos na yung investigasyon ng NBI, land grabbing na naman ang kaso ni Roque. Pero ito, may latest na naman. Nagaina ang Bureau of Internal Revenue ng reklamo ng tax evasion sa Department of Justice laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa asawa nito na si Myla Roque at Percival Ortega. Bunsod ito ng nakitang probable cause dahil sa pagkabigo ng mga ito na makapagbayad ng buwis at makapagsumite ng tax returns para sa kumpanyang Biancham Holdings and Trading Inc. matapos ang ginawang paglipat ng shares of stock at pag-increase ng authorized capital stocks. Nagsampa na nga ang Bureau of Internal Revenue ng tax evasion case sa Department of Justice laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, asawa nitong si Myla Reyes Roque at associate na si Percival Ortega dahil sa umunang hindi pagbabayad ng tamang buwis ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading Inc. Batay sa investigasyon ng NBI, nabigo umano ang mga respondent na mag-file ng tamang tax returns at magbayad ng karampatang buwis sa paglilipat ng shares of stock at pagtaas sa authorized capital stock. Tinataya nga abot sa higit 3.35 million pesos ang hindi nabayarang buwis kasama ang interest at penalties. Nakakita umano ang BIR ng probable cause o sapat na basihan para kasuhan ng mag-asawang Roque at ang mag-asawang Roque at si Ortega na sinadyang umiwas na hindi bayaran ng karampatang buwis na direkta umanong paglabag sa ilalim ng Section 254 at bigong paghahain ng tax return na paglabag naman sa Section 255 ng National Internal Revenue Code of 1997. Mga tax evasion case po na final ni BIR is sa kanyang hindi pag-file ng kanyang tax return pursuant sa transfers of shares of stock ng sa Biancham Corporation at yung sa Biancham Corporation naman yung pag-increase ng kanilang authorized capital stocks, yung kanilang documentary stamp taxes hindi bayad po. Matatanda ang lumutang sa investigasyon ng House Quad Committee ang umano'y kaugnayan ng Biancham Holdings and Trading Inc. na pag-aari ng mga Roque sa Philippine Offshore and Gaming Operation o POGO. Ayon sa BIR, tinatayang nasa 3.35 million pesos ang tax deficiency ng naturang kumpanya kasama na ang surcharge at interest. Bakit tax evasion? Ay di ba mayroon siyang corporation? Ang nakapangalan yung corporation na yun sa asawa niya.
ano, at saka sa isang kasusyo, hindi ko na natandaan yung pangalan. O ngayon, yung Biancham ba yun? Biancham? Actually, yung Biancham na yan, korporasyon yan na tinayo ni Harry Roque at ng asawa niya. Ano? Ah, ito yung ano, yung, di ba mayroong property, bahay doon sa ano, sa Benguet, sa Benguet, pag-aari ng Biancham Corporation, pinaririntahan sa mga opisyal ng Pogo. Actually, ni-raid yun eh. Ni-raid yung pag-aari na yun na property o mansion o bahay doon sa Benguet. Ni-raid yun. May nahuli doon ng mga foreigners na wanted dahil sa kung ano-anong mga kaso. O, ang may-ari ng nasabing property na nirerenta ng mga Chinese at ng iba pang mga involved sa Pogo, ang may-ari nun, yung corporation, yung Biancham Corporation, na ang major stockholders ay si Harry Roque at ang asawa niya. O ngayon lumalabas, hindi nagbayad ng mga buwis itong Biancham Corporation ni Harry Roque. Kaya tax evasion ngayon ang kaso niya. So may kaso siyang tax evasion, yung Biancham Corporation. Ay, ang dami na. Siyempre, the usual, ang sabi na naman ni Harry Roque, panggigipit daw. Harassment daw sa kanila. Siyempre, alam nyo na, binandera nila sa balita na kinasuhan na naman ako ng tax evasion daw, no? At sinapa pa ang aking misis at yung aking kaklase sa law school, no? Well, siguro naman, obvious naman po na ito ay kabahagi ng talagang patuloy na pagigipit at panunupil sa atin bilang kritiko ng Marcos administration. Overkill na nga pong ginagawa nila eh. Meron na nga akong non-bailable na human trafficking, meron na akong incitement to sedition, binansagan pa nila akong land grabber, at ngayon, tax evader daw. Ano naman yun eh. Unang-una, may transactions yung Biancham. O di dapat na magbayad sila ng buwis. Hindi nagbayad ng buwis, di tax evasion. Kaya ano ngayon ito, mabigat yan. Mabigat na naman na problema yan ni Harry Roque. Kaya lang, siyempre, ang pinapalabas ni Harry Roque, ginigipit lang daw siya. Hindi. Nakabasa ko yung ano eh, yung detalye ng kaso. Mayroong mga transactions, ang Biancham, siyempre, korporasyon yan, kung may transactions ka, dapat magbayad ka ng buwis. 3.6 million yata ang babayarang buwis, hindi nagbayad itong Biancham na to eh. So, kinasuhan ngayon. Ito kaso na ito sa DOJ BIR files tax evasion case versus Harry Roque, his wife, associate. Ito kaso na sa DOJ. Ano na ito? Kumbaga, nagsampa na talaga ng kaso ang Bureau of Internal Revenue. Ang kaso ay tax evasion. Kay Harry Roque, dun sa asawa niya, saka dun sa isang associate. Kasi sila yung nakapangalan doon sa korporasyon. Ayan. Kaya tambak ang problema ni Harry Roque. Ano yan? Qualified human trafficking, land grabbing, tax evasion. Yun ang nangyari sa'yo, Harry Roque.